Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa Living Conqueror. At sa araw na ito, isang verse po ang ating tutunghayan. Ating pong basahin ang Revelation chapter 22 verse 20. He which testify this thing said, Surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. Sa Tagalog po, ating pong basahin. Verse 20, sinasabi ng nagpapatotoo, sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoon Jesus. So, sa verse pong ito, ating pong tingnan ang salita na surely I will come quickly. Nadinig niyo na po ba mga nangangaral o nagpipreach? Jesus is coming. Jesus is coming. But the question is, why Jesus has not returned yet? Bakit po si Jesus ay hindi pa dumadating hanggang ngayon? Ngayon po ay year 2024 na. And yet, Jesus has not come back. There must be a reason why for the delay in Jesus' awaited return. So, marami na ang nangangaral at nagkaedad na sila, wala pa rin si Jesus. Maging ako, marami na akong napakinggan na pangaral about sa Jesus is coming, pero hindi pa rin po dumadating ang Panginoon. So, alamin po natin ang mga dahilan kung bakit po hindi pa dumadating ang ating Panginoong Jesus. Tingnan po natin ang mga sinasabi ng Biblia sa paksang ito. So, tingnan po natin ang 4 reasons for the delay. Number 1, God's timing. Basahin po natin ang Matthew 24. Matthew 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So, God's timing. Ito pala yung isang dahilan kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoon. Kasi nasa pahintulot ng Panginoon ang pagbalik ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesus. Hindi pa inaalaw ng Ama na bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi dito, walang nakakaalam, wala kahit sino, kahit anghel, ay hindi pwedeng magsabi na bukas sa isang taon, sa gantong araw dadating ang Panginoon. Tanging Ama lamang po ang nakakaalam. So, sino po tayo para pangunahan ang ating Diyos Ama sa kanyang mga plano? At isa pa pong verse ang ating pong basahin. Basahin po natin ang Romans 11:25. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo, upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang, hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. So, isa rin po ito sa dahilan kung bakit nadidelay po ang
pagbalik na ating Panginoong Hesus. Kasi kailangan makumpleto ang bilang ng mga hintil na lalapit sa Panginoon. Tayo po ay mga hintil, hindi tayo mga Hebrew. So marami pang mga tao po ang hindi pa nakakakilala, lumalapit sa Panginoon. Humihingi ng tawad, nagpapaligtas sa ating Panginoon. So marami tayo pang kailangan i-reach out ng mga tao. Kasi kailangan, sabi po dito, hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Panginoon. So, maaaring hindi pa kumpleto ang number of Gentile na kailangan lumapit sa Panginoon. So, patuloy po tayo na mag-share ng salita ng Diyos, magbahagi para ito po ay mangyari po. Pangalawa po na reason for the delay of Jesus coming. Number 2, fulfillment of prophecy. Basahin po natin po ang 1 Thessalonians 4:17. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ito po ay tumutukoy po sa rapture. So isa po ito sa fulfillment ng prophecy na kailangang maganap muna bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. So kung hindi pa ito nangyayari, nagaganap, hindi pa po dadating ang Panginoon. Huwag nating asahan na dadating na ang Panginoon. Kasi ito po yung mga bagay na kailangang magkaroon, prophecy na kailangang mapulfill. Sa Mateo 24:30, basahin po natin. Sabi po dito, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. So sabi roon, pagkatapos sa Matthew 24, lahat po ng mga binanggit po doon ay kailangang mangyari. May kakaroon ng gera, magkakaroon ng lindol, lilitaw ang mga bulaang propeta, mag-aaway-away ang mga bansa, at maraming mga sakuna ang dadanasin po. Sabi dito, pagkatapos ng lahat ng iyon, lilitaw ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan. So, pag nangyari na itong lahat na ito, yung prophecy ay nagkaroon po ng katuparan na. Makikita po natin na ang Panginoon ay nasa alapaap at dumarating na nga po. Ito na yung kanyang muling pagbabalik. At pangatlo po na dahilan kung bakit nadidelay ang pagdating ng Panginoon. Pangatlo po, God's patience. Basahin po natin ang 2 Peter 3:9. Sabi po dito sa 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. God is patient. Kumaga, binibigyan po niya ng pagkakataon po ang mga tao na magbalik loob, magsisi, at lumapit sa Panginoon. So kung di po ito ng
kung hindi pa ito nagaganap o nangyayari sa mga tao, so malabo na dumating ang Panginoon. Kung may mga tao pa na hindi nagbabalik loob sa Panginoon, so huwag po natin sayangin ang panahon na ibinibigay ng Diyos ng pagkakataon. God is patient. Pwedeng isang iglap, dumating na po siya. Pero dahil gusto po niya tayo na maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, makasama niya, binibigyan niya tayo ng panahon pa na magbalik loob sa Kanya. So ito yung time para ma-realize mo, kaya pala wala pa ang Panginoon, kasi hindi ko pa binibigay ang buhay ko sa Panginoon. Hindi pa ako humihingi ng kapatawaran ng aking mga kasalanan. At alam ko na ayaw akong mapahamak ng Diyos, kaya salamat sa mga pagkakataong ito na bakit wala pa si Jesus. Yun pala ay para bigyan ako ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos. So God is patient po. So salamat sa patience ng Panginoon. At pangapat po, na makikita po natin na dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang Panginoon. In spite na 2,000 years na ang nakalipas, wala pa rin siya. Number 4 po, time for preparation. Basahin po natin ang Matthew 24:42. Sabi po dito, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. So be prepared, maging handa po tayo. Kasi wala nga po nakakaalam kung kailan darating siya. So pinaghahanda po niya tayo. At basahin din po natin ang 1 Thessalonians 5:23. 1 Thessalonians 5:23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. So, ihandaan natin ang ating sarili natin, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating katawan. Kumbaga, na walang kapintasan bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. So, ito yung time para i-prepare natin ang ating mga sarili. At habang naghihintay po tayo sa kanyang muling pagbabalik. Kasi may mga tao po na dahil dadating na ang Panginoon, wala na silang gagawin. Wala na, maghihintay na lang sila. Wala na silang gagawin, hindi na sila mag-aaral, hindi na sila magtatrabaho. Hindi po ganoon. Habang naghihintay po tayo sa Panginoon, patuloy po tayo na gumawa ng kalooban ng Diyos, ibahagi si Kristo sa iba, share the gospel, para ang iba po ay makakilala. So, Jesus is coming. Ito po ay isang bagay na tiyak na si Jesus ay muling babalik. Naway magsilbing paalala po, ang pananampalataya natin po ay napakahalaga. At ang pagtitiis habang tayo po ay naghihintay sa Kaniyang. Patuloy po tayo na maghanda, magbantay, at lagi po natin ipagpatuloy na ibahagi ang mensahe ng kaligtasan po sa lahat ng tao. Dahil nais po nga ng Diyos na hindi po mapahamak ang bawat isa po sa atin. So, nawa, kaibigan, naunawaan mo kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoon sa panahon natin. So, pero siya nagsabi na surely tinitiyak niya na siya ay muling babalik.
Surely, I come quickly. Dadating ako. Tiyak na darating ako. So, nawa, sa oras na ito, pagpalain ka ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Jeff. At to God be the glory po.